Nagkamali ng utos. Isang pabula. Magandang buhay! Maligayang panonood dito sa Asignaturang Filipino. Sa araw na to ay ating alamin ang pangyayari ng isang pabula. At bago natin puntahan ang ating aralin, huwag kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel na Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Ngayon ay ating tunghayan ang buong pangyayari sa kwentong Nagkamali ng Utos. Sa malayong kaharian ng mga tutubi ay may naninirahang isang prinsesang tutubi. Siya ay bugtong na anak ni Haring Tubino at Reyna Tubina ng kahariang Matutubina. Mahal na mahal ng hari at Reyna ang anak nila. Sinasabing ipaglalaban ng buong kaharian ang anumang kaapihan ni Prinsesa Tutubi. Si Prinsesa Tutubi ay mahilig mamasyal at magpalipad-lipad sa papawirin. Lagi niyang kasakasama ang kanyang mga piling dama at mga taga-subaybay na mangyari pa ay pawang mga tutubirin. Isang araw, naisipan niyang lumipad patungo sa labas ng kaharian. Ibig niyang alamin kung ano ang daigdig sa labas ng kanilang kaharian. Tumakas siya sa kanyang mga dama at taga-subaybay. Mag-isa niyang nilakbay ang malawak na papawirin. Maligayang maligaya si Prinsesa Tutubi. Umaawit-awit pa siya sa kanyang paglipad. Wiling-wili siya sa lahat ng kanyang nakikita. Totoong nalibang si Prinsesa Tutubi at hindi niya napansin ang pamumuo ng maitim na ulap sa papawirin. Huli na nang ito ay mapuna ni Prinsesa Tutubi. Mabilis man siyang lumipad pabalik sa kaharian ay inabutan din siya ng malakas na ulan. Titigil muna ako sa punong kahoy na ito, ang sabi sa sarili ng prinsesa. Ngunit sa punong kahoy pala namang yun ay maraming mga matsing. Pinaalis nilang pilit ang nakikisilong na tutubi. Bawat dapuang sanga ni Prinsesa Tutubi ay niyuyugyug ng mga matsing. Hindi lamang yun, pinagtawanan pa nila ang prinsesa. Kra, 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 nakakatawa, malaki pa sa kanyang tuhod ang kanyang mga mata. Ang malakas na sabi ng isa, sinundan ito ng malakas na hagikikan ng mga matsing. Sa laki ng galit ni Prinsesa Tutubi, umulan pa ay umalis na siya sa punong kahoy na yun at lumipad pauwi sa palasyo. Tuloy-tuloy siya sa silid ng kanyang amang hari. Kanyang isinumbong kay Haring Tubino ang mga matsing. Laking galit ng hari. Nagpatawag agad ang hari ng isang kawal. Pumunta ka ngayon din sa kaharian ng mga matsing. Ang utos niya sa kawal. Sabihin mong dahil sa ginawa nila sa aking anak na prinsesa, gusto kong hamunin ang kaharian ng mga matsing ng isang labanan. Mabilis na lumipad ang inatasang kawal. Pagdapo niya sa kaharian ng mga matsing ay walang paligoy-ligoy niyang sinabi ang kanyang pakay. Malakas na tawanan ng mga matsing ang naging sagot sa pahayag ng kawal na tutubi. Mga tutubi laban sa mga matsing? Hahaha! Muling nagtawanan ng mga matsing. Nakakatawa, ngunit pagbibigyan namin ng iyong hari. Ang sabi ng pinuno. Ang mga matsing laban sa mga tutubi? Nagtawang muli ang mga matsing. Kailan at saan gaganapin ang labanan? Ang tanong ng pinuno. Bukas ng umaga sa gitna ng parang. Ang tugon ng kawal. Magaling! Bukas ng umaga sa gitna ng parang kung gayon. Ang masiglang pag-ulit ng matsing sa sinabi ng tutubi. Bumalik sa kanilang kaharian ng kawal na tutubi at ibinalita sa Haring Tubino ang naging katugunan ng mga matsing. Kinabukasan, naroroon na sa isang panig ng parang ang hukbo ng mga matsing. Anong daming matsing! Waring ang buong kamatsingan ay naroroon at pawang sandatahan. Bawat isa ay may dalang putol na kahoy na pamukpok. Nasa kabilang panig naman ng parang ang makapal na hukbo ng mga manlilipad na tutubi. Kailangang pupukinin ninyo ang bawat makitang tutubi. Ang malakas na utos ng Haring Matsing.
Sa kabilang dako naman ay ibinigay na rin ng pinuno ng mga tutubi ang kanyang utos. Dapat nating ipaghiganti ang kaapihan ni Prinsesa Tubina. Kailangang magbayad ang mga matsing. Dumapo sa ulo ng mga matsing. Kapag may panganib ay dagling lumipad. Ang malinaw at marahan niyang utos. Nagsalubong sa gitna ng parang ang mga manlilipad na tutubi at ang hukbo ng sandatahang matsing. Buong-buo ang pagtitiwala ng mga sandatahang matsing sa kanilang sandatang pamukpok. Matatapang din namang sumunod ang mga kawal na tutubi, palibhasa ay nais nilang ipaghiganti ang kaapihan ng prinsesa at ng buong kahariang matutubina. Nagsimula ang labanan. Dapo at lipad ang mga tutubi. Pukpok dito, pukpok doon naman ang mga matsing. Kung tatanawin buhat sa malayo ang labanan, ay wari bang matsing laban sa matsing? Nakita ng pinuno ng mga matsing ang pangyayari. Nagkamali siya ng utos. Hindi nalaman agad na sa ulo pala ng kanyang mga kawal darapo ang mga maliliksing tutubi. Babaguhin sana niya ang kanyang utos, subalit huli na ang lahat. Isang kawal na matsing ang pilit na pinukpok pa ang tutubi sa ulo ng pinunong matsing. Kaya't nang matapos ng labanan ay nakabulagtang lahat ang mga matsing. Samantala, walang sinumang tinamaan sa mga mabilis umiwas at lumipad na mga tutubi. Naipaghiganti nila ang pagkaapi ng kanilang prinsesa at ng buong kahariang matutubina. Ang wakas ng pabula. Ngayon naman ay puntahan natin ang karagdagang kaalaman. Ang pabula ay isang maikling kwentong kathang-isip lamang. Karaniwang isinalaysay sa mga kabataan para aliwin gayon din ang magbigay pangaral. Ang mga tauhan sa kwento ay pawang mga hayop. Mga hayop na kumakatawan o sumasagisag sa mga katangian o pag-uugali ng tao. Kapupulutan ng gintong aral ang buong pangyayari ng isang pabula. At ngayon ay puntahan natin ang mga gawain. Ang mga tanong na pang-unawa. Una, paano nagapi ng mga tutubi ang mga matsing sa labanan? Pangalawa, nasasalamin ba sa pabulang nagkamali ng utos ang kultura nating mga Pilipino? Ipaliwanag. Pangatlo, paghambingin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng katangian ng hari ng tutubi sa katangian ng hari ng mga matsing. At panghuli, anong aral ang inyong napulot mula sa pabula? At ang panghuling gawain ang tinatawag na story ladder. Isulat ang mahalagang pangyayari sa pabulang nagkamali ng utos. Gayahin ang format sa sagutang papel. Ano ang simula, tunggalian, kasukdulan, kakalasan, at wakas ng kwento. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa isang pabula na ang pamagat ay Nagkamali ng Utos. Huwag kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel na Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.